Magandang hapon sa mga taga-Agusan del Norte. Mamaya-maya pumapalad tayo, makakausap natin yung governor nila, si Governor Amante. Hopefully makakausap natin. Kung ayaw, problema nyo yan. Alam mo ba nangyari? Ano bang update na after nung Friday? Nagkagulo, nabulabog. Okay. Ito ay may kinalaman duno sa complaint ni Miss Oliva Darca. Pumunta ho dito nung Friday at ang reklamo niya originally ay yung tungkol sa kanyang anak na namatay sa kapabayaan. And then nagpakita siya ng mga picture dahil sinabi niya napakarumi daw ng ospital. Nandiri ho tayo rito and pinuso natin sa Facebook at nag-viral ho. I think more than 200,000 at yung views. Marami mga nagagalit yung mga constituent ng Agusan del Norte sa governor, sa mga namumuno dyan sa Agusan. Marami din mga gumante. Siyempre, yung mga supporters din ng governor, kahit papano't meron din. Sinabing sinungaling daw yung picture, pati raw tayo, dinamay. Ang litrato po, hindi nagsisinungaling. Unang-una, bagong lahat, walang ibang sisihin kung hindi kayo dyan sa governor's office ng Agusan del Norte because we've done our best, everything, na para matawagan si governor at matawagan lahat kayo para magbigay ng pahayag tungkol sa reklamo ni Miss Oliva Darca. Nagpapasahan kayo, nagtuturoan kayo. Takot kayo makipag-usap. And meron tayong nakausap. Yung si Bridget. Si Bridget. Tsaka yung yes, Annie. Wala siyang ginawa kundi opo siya ng opo. In fact, sabi ko napakarumi po ng inyong ospital, opo. Lahat ng sinasabi ko, opo siya ng opo. And then meron tayong nakausap na isang honey doon sa FB. Tinitira niya tayo, mali-mali raw tayo. So nung tinawag kitang honey, ba't hindi ka pumalag? Ba't hindi mo sinabi hindi ako si honey? Oo. Okay ka lang ng okay. So anyway, now, sa ngalan ng patas na pamamahayag, we've been wanting really from the very start, okay, let me make this clear. From the very beginning, na makausap namin si Miss Oliva Darca, ang una namin ginawa ay tawagan po si Governor at lahat ng mga taong involved. Yung ospital, Governor's Office. Ganun po yung ginagawa namin dito. Okay, hindi kami basta-basta na lamang salita ng salita, pakita ng litrato without making a research first. Ang research namin is to get the side of the other person o party involved. Kaso, yung party involved na tinatawagan natin, palpak. Okay? Now, Mr. June Endozo, Executive Assistant of Governor Maria Angelica Rosdel Matba. Nakikinig na rin si Miss Oliva Darca. Mr. June Endozo, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Alam niyo na po siguro ang dahilan kung bakit po kami napatawag. Ano po? Yes po. Ito pong ospital ninyo, uunahin po natin yung reklamo at marami pong mga nag-react doon pag-post namin sa FB na napakarumi ho talaga ng ospital ninyo at marami pong mga kulang-kulang po sa pasilidad. First things first, bakit po walang ambulansya? Meron po tayong ambulansya. Ang totoo po, ang ambulansya natin 24 hours on call. Nung nagkataon lang po na nung nandun yung pasyente, anak ng nagre-reklamo, kakagaling lang sa isang aksidente nung ambulansya, walang headlight. Pero ngayon po may headlight na uli. Kung kakailanganin, pwede na ulit gamitin. Pero nung i-post po namin sa FB, yung tungkol sa ambulansya, marami po mga nag-react. Sinasabi nga po talaga, yung ambulansya is palaging sira. Alright? Yung po maraming nag-comment tungkol sa ambulansya. Number 2, marumi po yung ospital, yung kubeta. Hindi po totoo yan. Yung po mga picture na ipinakita sa inyo, hindi namin alam kung anong ospital ang pinicturan o kung kailan. Okay. In fact, we already have posted our pictures ng current na state po ng ating ospital, and you could actually see the difference kahit dun sa facade lang. Ngayon po, natatawa na ako kasi sinasabi ng iba, dali-daling renovate dahil natulfo na. Hindi po kami Superman para makapagpagawa kaagad ng bagong edifice para palitan yung sinasabi nilang sira-sira at marumi. I'd like to invite you to come visit the hospital para po makita ninyo yung improvement. Kasi po, ang totoo niyan, meron na po talagang perception kasi in the past, kasi yung hospital natin, we have to admit in the past, ganyan talaga ang image. Pero when the governor
first came into office in 2013, isa po sa mga priority namin is to improve our health services and our health facilities. And makikita nyo po yung estado ng ospital ngayon. Okay, let me cut you off, sir. Umpisan po natin Sige. sa entrance. May picture Yes, po. kayong ipinadala sa pamagitan po ng inyong spokesperson, si Roslyn Gangka Exauri. Siya ho ay dating... Si Roslyn po ay hindi Sandali lang, sir. Sandali lang, sir. spokesperson No, wait a minute. Let me speak, okay? Please. Si Roslyn Gangka Exauri, doon po sa kanyang FB account, sinabi niya po siya ay former RMN, former writer, and then siya po ay connected sa Agusan del Norte Provincial's Office. Okay? Nandun po yan. Now, umpisa natin dito sa pinadala niya. Dito po sa entrance, sabi nyo, mali yung pinadala ng picture kasi na-renovate na. Meron ho kayong hawak ng picture. May hawak po ako ng picture na pinadala po sa amin at saka yung picture po na pinost po sa FB na pinakita po na meron ng pagbabago na na-renovate na. Pagmasdan nyo po mabuti yung picture na pinost ko sa FB at saka yung picture na pinost po ni Roslyn Gangka Exauri. Pagmasdan nyo po na mabuti, wala pong pinagbago. Ang pinagbago lang po yung karatula sa itaas. Look, doon po sa poste, tingnan mo nis, yung doon sa poste, left and right, okay? Yung pong pintura, yung pula, hinahati po yung sa taas, medyo dirty white, sa baba, pula. Sir, parehong-pareho, sir, wala ang pinagkaiba. Yung pong pintura na... Sir, sandali lang, let me finish and then I'll let you talk. Faded po, sir. Pinagkaiba lang ho talaga, sir. Spot the difference. Yun lang pong karatula. Now, pangalawa, sir, yung pong semento nung entrance, parehong-pareho, sir. Lubak-lubak, maputik, marumi. Wala akong pinag-iba dito po sa pinost ni Roslyn kumpara dun sa picture na ipinadala po sa amin o pinakita sa amin ni Oliva Darca. Number 3, sir, ang pinagkaiba lang dito ay yung pong outpost ng security guard. In fact, ang nakakatawa pa, sir, sa unang picture na pinadala po ni Roslyn, wala pa po yung mesa ng security guard sa may bandang kanan kung titingin ka po paharap. Unang picture na nakatayo siya na nakabota, siya ito yung nakabota palagay ko puti na bota. Wala pa po doon yung mesa ng security guard. And then sa pangalawang picture, tanan, meron na agad yung mesa ng security guard at security guard na nakatayo doon. Okay, ganito po yan. Ang ating pong improvement ng ating hospital is by phase. Kasi alam niyo po, No, sir, pag-usapan mo natin sa yung entrance, sir. Ang pinakita dito na picture nitong si Roslyn Gangka kasi gusto niya gawin kaming sinungaling Kasi once sinabi mo sinungaling kami, then mag-away tayo. I have to defend our honor dito po sa Wanted sa radyo. Never kami nagsinungaling dito. Okay, hindi kami mga politician at hindi kami bayaran. Okay? Hindi tulad ng mga iba dyan na sumasagot dito, siguro po bayaran, kaya siguro todo-todo ang depensa sa inyo. Now, umpisa natin dito. Raffy Tulfo's video. Look at my video, sir, and look at the actual photo, sabi. Tingnan nyo po mabuti. Ano pong pinagkaiba? Wala po. Ang pinagkaiba lamang yung karatula. Sagutin nyo yan, sir. Yan sa harapan po ng hospital, hindi naman po kasi namin yung bagong building po kasi na ginagawa, magkakaroon na ng ibang entrance. No, Kaya I'm talking about this picture that we provided, sir, na sinabi nga po nitong si Roslyn Gangka na mali, na Raffy Tulfo's video, pinakita yung video namin, yung picture namin, at saka yung picture niya po, na actual picture, na wala pong pinagkaiba. Sagutin niyo lang po yung tanong, wag ko kayong lumihis. Sir, malinaw po sinasabi ko. Si Roslyn po is not speaking in behalf of the province po. Okay. Kaya please do not attribute yung mga Kung statements if niya she's sa not amin. speaking in behalf of the province, bakit po yan ang ginagamit ng halos lahat ng mga dumidepensa po sa governor's office, maging po yung mga staff ninyo, sinasabing, Kasi po si look at this Roslyn link. is a media personality dito Okay, po so sa dinidisown amin. niyo po si Roslyn at dinidisown niyo po itong mga picture na Yes pinadala po. niya. Actually po, si Roslyn po, ipapatawag din po namin Okay. para mag-explain doon sa mga ipinopost niya. Good. Okay, so dinidisown niyo po yung mga picture na pinadala ni Roslyn. Sinasabi namin yung mga pictures na ipinakita sa inyo nung nagre-reklamo. Forget about yung mga nagreklamo. Walang problema sa nagreklamo because I'm defending the picture of nagreklamo. Now, you have to defend the picture of Roslyn. Yan po ang gusto ko mangyari. Ito ang pag-aawayan natin. No, sir, hindi natin pag-aawayan. Let me make it clear. Nanonood po yung taong bayan ng Agusan del Norte para malaman kung sino sinungaling at sinong hindi. Magkaalamanan na. And I'm telling you, we're not politicians here. Dito po sa Wanted sa radyo, tingnan niyo po yung history namin, puro tulong lang ho kami. Okay? Hindi ko kami namumulitika rito. Tingnan niyo po yung Facebook page ko, puro tulong. Alright? Yes po. Ngayon, sir,
Kasi pinapalabas po ninyo na kami nagpadalos-dalos, post kami ng post. Marami pong mga defender ninyo nagsasabi na sinungaling kami at kung ano-ano pa. Now, I have to defend our honor. Alright? Kaya tinatanong ko sa iyo kasi ang pinagmamalaki po ng mga defender ninyo ay yung picture na pinadala ni Roslyn. Kasi kung yung picture na pinadala ni Roslyn, ang sasabihin mo, i-honor nyo yan, mapapaya kayo. Ngayon sinasabi mo, dinidis-on mo. In fact, patatawag nyo si Roslyn at paimbestigahan nyo. Yan ang gusto ko marinig. Tama? Yes. Kasi number 2, yung pong sa CR, tingnan nyo po yung sa CR. Okay, yung CR na pinadala sa amin ni Miss Oliva Darca, marumi nga. And then dito sa inyo, malinis na. Alright. So, do you own this picture or no? Hindi nga po kasi official na ano ng probinsya yan. Okay. In fact po, sir, I would like you to understand, magpapalabas nga kami ng statement, hinintay pa namin na ma-ere muna ito for you to... Okay, sige, wag na muna yung CR. Ngayon, dito po sa, ito po, maliwanag talaga ito sa inyo ito. Yung pong sa lobby po, yung daanan po sa ospital, ito, may naglalakad na nakabota. Yan po ay ospital ninyo. Actually, hindi ko pa nakikita yung pictures, Hindi, pero I meron po, would sir. assume, yan siguro. Okay, I siguro. would assume, okay. Now, kitang-kita rito, sir, yung fire extinguisher. Okay. Very important. Kasi po, yung mga tao, pag pupunta sa ospital, most of them are helpless. In the event of fire, ang pinakapag-asa na lamang nila po, yung mga fire extinguisher bago dumating mga bumbero para maapula yung apoy. Kalawangin po yung mga fire extinguisher. Kitang-kita po dito. Siguro po, sir, 19 kupong-kupong hindi pa napapalitan. Dapat ang fire extinguisher, every other year, pinapalitan po yan ng bago. Ako nga po, may fire extinguisher ako sa bahay. Ako po, every year, pinapalitan ko po. Dahil meron pang time na after 1 year, tinesting po namin, hindi na umuubra. Kayo pa kayo ospital. Bakit yung fire extinguisher nyo bulok? Yung mga fire extinguishers namin, bago pa mag-expire, pinapalitan namin Pero yan. sir, bakit dito sa picture bulok, sir, kakalawangin? Without even examining it closely. Again, we are arguing on a picture. Alam naman po natin... No, sir, a picture speaks 1,000 words. Kalawangin, bulok po yung fire extinguisher, sir. Hindi po pwede natin... Sir, kasi kung bago ang fire extinguisher, dapat po yan malinis at makintab yan. There's a big difference between a new and a very, very old fire extinguisher. Ito po'y kalawang, sir, eh. Now, wag niyo po naman gawin kaming sira yung mata namin. Malinaw, 2020 pa po yung mata ko, sir. I offer my services to you. Urong tayo sa fire extinguisher. Dito po sa CR. Wala man lang pong toilet seat. Ano pong gusto niyo mangyari sa mga pasyente? Tutong-tong? Kasi nga matulis po yung pag walang toilet seat, yung bowel. So makatungtong sila. Palibas ay pobre pala. Ganun na lang ang ibibigay niyong serbisyo sa inyong mga pasyente. Pangalawa, tingnan niyo po yung flush. Wala pong flush, lubid ang nakakabit. Pumuha kayo ng maintenance guy. Palitan po yung trongka doon at para malagyan ng maayos na flush. Sir, we are speaking of a public hospital po. And Wow! I would like you... So kung public hospital pala, okay lang ang sira-sira. Hindi lang po isang hospital ang ino-operate namin under the province. Just in case hindi nyo po alam, we are running 5 district hospitals and 1 provincial hospital. It doesn't matter. And Even if could you're just running 1 million imagine, hospitals, sir, still, hindi pa rin kayo exempted sa dapat maging malinis at maayos po yung pasilidad. Porket marami pala kayong hospital na pinapatakbo, okay na maging burara kayo, okay na maging kahit na bulok-bulok na yung mga toilet, okay lang. Kasi marami kayong ospital na pinapatakbo. Is that what you're saying? What I am saying po, sir, is that we have to make do with meager resources. Yun po, we are trying our very best to improve our facilities and our services. Saan po pupunta ang budget Ang sa budget ospital? po pumupunta dyan, ginagastos po natin sa ospital. Kaya nga po, pinagmamalaki namin sa inyo. We have worked on renovating yung building, yung mga facilities. We are working on that. Hindi naman po isang gabi, may improve na natin lahat. Gaano na po katagal nakaupo yung mga amante? Ako po hindi ko alam, hindi ko kilalang mga amante. Okay, so I have nothing personal against you guys, against your governor. Pero base po sa mga message, nag-comment, they've been there for a long, long time. Wala pagbabago po yung ospital. In fact, mayroon pa nga dito nagsabi, elementary pa siya, ganun na rin yung ospital hanggang sa ngayon. Okay, sabihin natin, inabutan na ni Governor. Dahil sana, sir, gumawa siya ng pagbabago. Kung inabutan niya ng bulok, it doesn't mean pabayaan niya ng bulok. Baguhin niya. Actually po, sir, ginagawa namin ng pagbabago ngayon. Pero pasensya na po, if you are asking me kung kailan pa nag-umpisa yung mga amante, sir, I cannot speak in behalf of Congressman Amante po na siyang governor for 9 years. Okay. Pero pa po sir mga nagsasabi, yung isang girl, sabi niya, kinuha na ni God yung kanyang mother, dinala doon, walang oxygen. Daw kasing available, namatay. Meron pa dyan, dinala niya yung kanyang tatay nung walang mabanggit na koneksyon, hindi inasikaso. Nung magbanggit, nakilala niya yung isang Poncio Pilatong nurse,
inasikaso siya. Sir, basahin niyo po lahat ng comments sana. Ito lang po ang igagarantiya ko sa inyo, sir. We are trying our very best to improve our facilities. At kung meron man pong pagkukulang, yes, we will admit may mga pagkukulang din siguro kasi nga hindi naman tayo private hospital at hindi mayamang probinsya ang Agusan del Norte. Pero whatever resources po na meron, pwede naming itap. Rest assured po, ginagamit namin yan para ma-improve ang mga facilities. Good. Pero natin. sir, hindi ko nakita yung parking ninyo, sir. Base lamang sa mga comments. Ang ganda rin ng park ninyo. Napaganda nyo yung park nyo, pero yung ospital nyo, hindi nyo maayos-ayos. Mas importante yung ospital kaysa sa park. Yung sa park naman po, syempre, may mga sponsors po naman tayo dyan kasi na gusto Then kung may mga sponsors kayo sa park, then use the sponsor of the park na para tumulong din sa ospital. Yes po, ginagawa po natin yan. Nalaman ko lamang sa mga constituent ninyo na nurse pala itong inyong governor. Yes, by profession. Then she should know better. As a nurse, dapat cleanliness is Kaya very nga po important. priority niya ang improvement of health services. Kaya nga po priority niya because she understands. Okay, And she makes us understand also. Sir, pwede po ba maidagdag ko lang? Sige po. Kasi yung isa po sa reklamo nung nagreklamo sa inyo, hindi daw po siya inintindi, inasikaso dito sa office. Hindi naman po totoo yun. Kasi nga po, pumunta siya dito sa office. In fact, because we really feel for her, tinulungan pa po namin siya na mag-drop ng complaint niya. And yung pong mga tao na involved dun sa pagkamatay ng anak niya, they are all under investigation now. Nasa fact-finding committee na po namin yun. Okay. Hindi po namin tutulugan yan. Okay, good. Sandali lang po Sige, si Miss Oliva Darca, nasa telepono na. Miss Oliva, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Kanina pa ako kayo nakikinig, ma'am. Opo. Sabi po ni Mr. June Endozo, Executive Assistant ni Governor, tinulungan naman daw po kayo. Ano pong klase ng tulong? Sige po, ano pong reaction niyo sinabi ni Mr. Endozo tungkol po dun sa inyong original na reklamo? In fact, sila pa nga raw na nag-draft ng letter of complaint ninyo. Ano pong klaseng tulong ang binigay ninyo? 10 araw na nakaburol yung anak ko, ni walang gustong tumulong sa akin, nagpunta na ko ng NBI, DOH, para ma-travel yung anak ko dito sa Manila. Certificate lang from hospital, hindi sila nagbigay. Kasi kailangan pa daw po yung letters ng governor. Kailangan ng letters, maraming sulat, ibig sabihin ng governor bago ma-transport po yung anak ninyo papunta ng Manila? Opo. Kasi yung mga doctor sa yung hospital na yun, humingi ako ng certificate para ma-travel yung anak ko papuntang Manila. Kasi dito po ilibing, pero hindi po sila nagbigay. Ang sabi po sa akin, punta ka sa gobernador. Kung magbigay ang gobernador sa'yo ng sulat, magbibigay kami. Pero pag hindi, hindi. Sino pong nagsabi noon, ma'am? Dr. Federic Rapel. Mr. Opo. Endozo, meron ho ba kayong Dr. Rafael? Yes po. Si Dr. Rafael po is currently under investigation. Okay. Iniimbestigahan po natin. Pero linawin ko lang po, yung anak niya kasi hindi doon namatay sa Cabadbaran District Hospital. So definitely, hindi po pwedeng magbigay ng death certificate yung hospital na yon. Hindi ko po maintindihan bakit kailangan ipilit na kasalanan ng district hospital yon na hindi na-issue yung death certificate. Hindi po talaga po pwedeng magbigay ang hospital nun. Okay. Miss Oliva? Ay, sir. Excuse me po. Pumunta po ako sa opisina niyo. Nandyan ang complaint ko from December 18 to 23 na kuntay ng anak ko dyan. Ang sabi ni Dr. Rapel, okay na, lalabasan ng 24. Kung gusto niyo makita, dalhin ko kay Sir Tulfo ang original na copy na galing sa opisina niyo, pati ang complaint ko. Miss Darca, nilabas niyo po yung anak niyo sa Cabadbaran District Hospital. Hindi pa po nakalabas, sir. Kasi nung 23 ng hapon, ay umaga, pinakuhanan ko ulit ng dugo. Okay. Pero hindi nila nilabas ang resulta kasi busy sila sa Christmas party. Oh, Sunod ng yung tiyahin ko. busy sa Christmas party. Opo. Yung anak ko that time, nanood pa ng Christmas party sa mga doktor kasi ang lakas at naliksi talaga siya. Okay. That time, 23. Nung umabot na ng 6:30 ng gabi, ng 23, nag-ikot na yung nurse. Nagbibigay ng uling injection. Nung uling injection na yon, after 2 hours, 9 o'clock ng gabi, nagsisigaw ang bata ng tulong, hindi siya makahinga. O tapos, lumapit si Doktora Ang, inumba nila ng binumba, tinurukan hanggat nagbukhang gulay na. Bakit nagkaganon? Tinurukan ng injection. Ano bang injection ni tinurok? Bakit ho nagkaroon ng hindi magandang reaksyon? O yun po ang tinanong ka sa kanila. Pero sabi ni Dr. Rapel, hindi namin masasagot yan lahat ang tanong mo kung wala kang sulat galing gobernador. Oh, teka muna, bakit itinuturo si gobernador? Anong kinalaman ni gobernador doon sa tinurok na injection sa inyong anak? Ayun nga po ang malaking pagtataka ko. Bakit konektado ang gobernador sa mga tanong ko? Lahat tinuturo nila ako sa gobernador.
So lahat ng mga pangyayari sa ospital, palagi si gobernador ang tinuturo nila. Opo. So Mr. Endoso, Yes po. kailangan daw po pala lahat ng kilos doon, may basbas kay gobernador at si gobernador palagi ang managot. Yun po pinagtataka namin, bakit naman sasabihin na kailangan si gobernador ganito, kailangan si gobernador ganyan. Hindi naman po ganon. At saka po, Mr. Tulfo po, sir, Yes, sir. pakitanong nga po sa kanya kung based ba sa personal knowledge niya yung sinasabi niya. Kasi sa totoo po, nung na-hospital ang anak niya, wala naman siya dun eh. Umuwi lang po yan nung namatay na yung anak niya. 60. Miss, Tanging ang resulta nila, ang findings nila, urine infection na nakagaling daw nila. Kaya ilalabas na nila ng 24. I-discharge na ni Dr. Rapel pagka 24 kasi napagaling daw nila yung urine infection ng anak ko. okay, so Sir June, Yes, urine infection, malakas pa rin bata. In fact, nag-attend pa rin ng Christmas party, nanood pa ng Christmas party ng mga doktor. Tapos, in-injection ng bandang 6 o'clock. Tama ba, ma'am? Round 7. 7 o'clock, in-injectionan. Pagdating na 9 o'clock, na-convulsion na at nanginginig na hindi na makahinga. Ano ho ang in-injection, Mr. Endoso? Nalaman nyo ba, natanong nyo po sa mga doktor ninyo? Sir, that is under investigation. Baka naman po. ang na-injection doon sa bata, alak. Baka lasing na po yung mga doktor at sumausaw, kumuha na ng... Sir, maidagdag ko lang po kung po Lahat pwede. po yan. Lahat Ganito po yan. po Nasa yun. sulat po na nandoon Actually sa po, gobernador. wala namang yung sinasabi po ni ma'am na meron na daw advice ng discharge ang doktor. Based on our investigation, initial investigation, wala naman pala pong advice na i-discharge. Yung nagbabantay po, ewan ko kung kano-ano ni Mrs., ang nagpumilit na ilabas yung anak nila. Sir, wag tayo lumayo. Umpisan po natin doon sa malakas pa po yung pasyente. Okay? Nanood pa po ng Christmas party na mga nurse at doktor. Pagdating po ng 6:30 to 7, injectionan siya. Okay? Pagdating po ng 9, hindi na makahinga. Anong nangyari? Apo. Iniimbestigahan pa po natin. Wala pa po tayong official na findings. Kung ano man po yung nangyari doon, that will come out in our investigation. We will, kung gusto nyo po, we will assure you, we are going to furnish you copies Dapat of the sir, may managot dyan sir report. kasi pwede itong malpractice eh. Sisiguraduhin po namin kung Medical sino ang may liability dyan, Medical mananagot malpractice. po yan. Opo, dapat talaga sir. Sinisigurado po namin yan. Kasi sir, palayo lang, Diyos ko po. Kung sa anak ko po nangyari, mag-urimentado po ako. May mananagot, Yes po. merong mayayari Actually talaga sir. nga po. Bahala ng Diyos. Upo ako Yes po, sa kulungan, upo ang habang buhay, talagang mag-urimentado ako. Malakas pa yung anak ko, tapos in-injectionan lang, pagkatapos injectionan, hindi na makahinga, then there's something wrong. Mali po yung in-injection. Kaya nga Baka po. lason po yung injection, baka nalasing na po yung mga doktor dahil Christmas party, sabi po ni ma'am, baka kung ano-ano na po in-injection doon. Actually po ganito, nung dumating po siya dito, January 3 sa aming opisina, when we heard about her complaint, we really felt for her. In fact, ang ginawa nga po namin, i-facilitate namin siya kaagad. Kami pa mismo, tinulungan namin siya na mag-draft ng complaint because we want justice to be delivered to her kung may mga pagkakamali talaga ang personnel Ang problema natin sa kasi sir, ospital. tinuturo po si Governor. O kita mo, kung totoo yung mga nga po, sinasabi niyo sir, you really want to help. Bakit nadadrag yung Kaya nga po pangalan sir, ni ibig sabihin, Gobernador? yung po mga empleyado dyan sa ospital, walang respeto kay Governor. Si Governor ang palaging tinuturo. Lahat ng kasalanan na nangyari po sa ospital, na kahit walang kinalaman si Governor tinuturo. Why are they doing that? Actually po, isa rin po sa tinitingnan namin yan. Bakit kailangan sabihin kung may hihinging dokumento, kailangan ipagpaalam kay gobernador? Bakit nga po? Alam naman po natin, hindi po naman talaga ganyan ang sistema natin. So, isa po yan sa tinitingnan namin. So ngayon sir, ano po ang naitulong nyo o kung hindi pa kinakatulong, ano po ang itutulong nyo po dito po kay Miss Oliva Darca? Gayon namatay po yung kanyang anak dahil kagagawan po, kapabayaan po ng mga nurses at doktor ng nasabing ospital o kasama na po yung ospital. Actually, ganito po. January 3 po, nag-complain siya. In the same date, January 3, nag-issue na po kami kaagad ng memorandum order directed to the chief of hospital para mag-explain. At pagkatapos po noon, we already have issued a directive na lahat po ng involved doon sa pangyayari will be put under investigation. Okay. Pag napatunayan po natin na merong dapat na managot, rest assured po, Okay. mananagot yan Good. sa ating batas. Good, okay. Yes po. Well said. Miss Oliva, narinig niyo po, sinabi po ni Mr. Endoso, are you happy with what he just said?
Opo. Sana nga Okay. po. Aasahan ko po iyan. Good. Ako naman po magtatanong, Miss Darka, Opo. meron na ho bang naibigay na tulong ang ospital, pinansyal, lalo na? Wala po kahit 5 duling. Mr. Endoso, bakit po wala kayong binigay na tulong Sir, pinansyal? hindi naman po kami nagbibigay sa hindi humihingi. Pero kung pupunta po siya dito, ipapacilitate po natin. Okay. Under the law po, pwede kami mag-extend ng burial assistance. Okay. I-extend po natin yan. Pero instead, kung hindi naman po humihingi, hindi natin pwedeng bigyan. Miss Darka, kayo ho pala ay hindi lumapit para humingi ng tulong pinansyal, papalibing and whatever. Opo. Pag lumapit na ho kayo sa kanila, in fairness, tutulong na po sila. Narinig niyo po. Rest assured, ako mismo ang Ayun. mag-aasikaso niyan. Okay, Miss Oliva. Opo. Sabi po ni Mr. Endoso, siya po mismo raw ang mag-aasikaso po sa inyong ilalapit na tulong sa kanila. Bibigyan ho kayo lahat ng klaseng support na pwede, financial support. Yun ang pagkakaintindi ko. Okay sa inyo po yun, ma'am? Po, salamat po. Sa asahan ko po yung investigasyon nila. Sana po mabigyan nga po ng sagot lahat ng katanungan kung hindi po nasasagot ng ospital. Okay. Good. So happy na po kayo. Okay na? Opo. Sige po. Salamat. Miss Darka, maraming salamat po. Salamat din po, Idol. Maraming salamat Thank you po po. sa inyo. Talaga. Mr. June Endoso, ako po'y hanga sa inyo dahil marunong din ho kayong sumagot. At you're a Salamat good po, sport. salamat. Sana maintindihan mo, itong sa amin lamang ay para maayos ng problema. Now, Sir, we actually appreciate you po, your role in our society. Ina-appreciate po namin yan. And we would like also to thank you for giving us this opportunity na masagot yung mga issue. okay. Sige po. Happy na po si Miss Darka. Tatahimik na ho siya. Tatahimik na rin po kami. Ganun naman kami. Okay po. Mabigyan Yes po. lang Thank you po. action Thank yung you po. problema inilapit sa amin. Happy yung complainant. Happy na rin kami. Everything's okay. Pero Alright? rest assured po, sir, hindi nyo man po hingin, we will furnish you a copy of the investigation report once it's out. Please, sir, kasi We will keep you updated kung anong action ang ginagawa good. Kasi namin. nga po, yung mga FB viewers po namin, yung mga constituent ninyo, 200,000 po lahat yan. Very eager po sila na malaman po anong mangyayari today. Kasi nga po, in-update namin sila na kami po ay mag-i-interview kay Governor. Pero kayo po ang sumagot. Pero okay na po dahil marunong naman po kayong sumagot. Okay naman po yung mga sagot nyo. Happy naman po yung complaint namin. Kaya okay na tayo. Okay? Po. Thank you po. One last word lang po. Kasi po, eto magre-reflect sa edad ko pero hindi po ako masyadong techno-savvy kaya hindi po ako masyadong updated sa Facebook. Pero susubukan ko pong basahin lahat. Kung kaya nyo po, 1,000 something po yan. Sige po, sige So, po. Thank you. nais thank ko lang you. pong klaruhin. So, ito pong si Roslyn Gangka Exauri, Yes, po. dinidisown nyo po ito siya, ha? Yes po, she does not speak in behalf of the province. Good. Maliwanag. So, lahat ng mga picture na pinost niya, dinidisown nyo rin po. Hindi ko pa nga po rin kasi nakikita. Pero Hindi, kasi kung- if you're disowning pag hindi po her, yan consistent- then it follows automatically, lahat Yes ng po, mga yes po. pinost niya ng mga materials, i-disown nyo rin. Yes po. Hindi naman pwedeng dinisown nyo siya, pero yung mga pictures na pinost niya in favor of you, i-accept nyo. Hindi pwedeng ganon. Basta po, yun lang po. She does not speak in behalf of the province. Good. So, meaning, pati yung mga picture na pinopost Personal niya, niya po dinidisown yan. nyo rin. Yes po, personal niya lang po yan. Maliwanag. Yes, Maraming salamat po Mr. June Endoso, Executive Assistant of Governor Maria Angelica Rosdel Amante Matba, sir. Yes, thank you po, Idol. Thank you.